For today's video, papunta tayo sa Honda Parañaque. Papa 3rd PMS na natin si ADV 160. So kung gusto nyong malaman kung mahal ba ang maintenance ng Honda ADV 160, isi-share ko dito sa video kung magkano na yung total na nagastos ko. Alright, so binalik ko rin pala tong luma na ating windshield, tong clear. Naglagay kasi ako ng garnish dito sa harapan, sa may windshield. Hindi ko lang kung kita yung color black. Siyempre doon sa Batman windshield natin, hindi makikita yan. Kaya nag-clear muna tayo. Kaya na-miss ko rin yung ganitong forma. Pag yung Batman kasi na windshield, sobrang stealth look. Dito naman sa clear, medyo mas sporty tayo. Mas sporty yung itsura ni ADV 160. And nasa 2,452 kilometers pa lang pala tayo ngayon. Yung huling PMS kasi natin, nasa 1,600 plus kilometers itong sa ADV. So wala pang 1,000 kilometers. Yun kasi ang sabi ni Honda, yung change oil or PMS should be every 1,000 kilometers. Alam ko hindi yun yung nasa manual eh, pero sinusunod ko na lang yung sabi nila. Pero since more than 7 months na mula nung huling PMS ko, eh papasok na natin ngayon. Dapat kasi ang PMS mo rin every 6 months. So whichever comes first yun, kung nauna ba yung 1,000 kilometers or yung 6 months. Pero again, ako lang yun ha. Pwede nyo namang sundin kung ano yung nasa manual. Yung nasa manual yata, mas mahaba po yung mileage bago mag PMS. And habang nagpaka-PMS tayo, ikot-ikot na rin tayo sa showroom. Yan natin, baka may bago eh. Alright, we are here. Oh, mamay nakasalang pa. Hintay na lang tayo dito. Alright, so we are here. Ito yung service area ng Honda Parañaque. Ayuchi, tanggalin lang natin. So maganda sa Ayuchi BX. Ayan, di ba? Yung iba kaya ayaw mag-dashcam, natatakot sila eh, na baka manakaw o pagtripan sa parking. So dito sa BX, yan, detachable yan. And pwede mong iwanan muna sa U-box para kampante kang safe. Tapos tong cable, sinisiksi ko lang muna dyan para in case umulan, hindi mabasa. Alright, silip muna tayo dito guys. And meron silang Honda Giorno Plus dito ah. May white, merong black. Meron itong matte black no. So sa mga naghahanap ng Giorno, ito yung price. And may 350 rin dito guys. Pero sold na. Pero check natin kung may stock pa sila. Sir Reg! Good afternoon. Silip-silip lang. Teka lang guys, pinakita ko dito sa labas. Sa mga naghahanap pala guys ng Honda Navi, meron sila dito bagong dating. Color black, 1, 2, 3, and tatlong pula. Ayan guys, sa mga naghahanap ng Honda Navi, meron dito sa Honda Parañaque. Pero sobrang bilisan nyo ah, kasi mabilis rin maubos to. And guys, meron pa sila dito nung version 2 na PCX ah. Ito yung hindi pa road sync. Cash price 149,900, pero I heard may discount sila dito. So guys, yung presyo dito na 149,900, may discount pa yan na 7,500 ah, and free registration na rin. So laking tipid na rin ah. Kung hindi naman road sync ang hinahanap mo, kung gusto mo tong old school na PCX, yung naked handlebar, good deal na to. Dami silang PCX dito. Ito yata yung mga bago na, yung version 3 na. And ADV 160, syempre hindi pwedeng mawala yan. Pero sa kulay, no? And may dalawang Navi rin dito sa loob, pero sold na raw to pareho eh. Syempre marami rin Honda Click dito. Hindi pwedeng mawala yan. Yan ang staple sa Honda. And dito ako sa Giorno Plus nagulat eh. Usually sobrang hirap maghanap nito eh. And tinanong ko wala pa raw may-ari nito ngayon. So available pa to. So sana by the time na ma-upload ko tong video, available pa rin. Kaya kung naghahanap ka ng Giorno Plus, nako, kontakin nyo na kagad tong Honda Parañaque. And ito pala guys yung oil na ginagamit natin. So since nakuha ko sa ADV, 3rd PMS na niya to, ito pala yung oil na nagagamit ko. Itong Pro Honda na fully synthetic for scooters, itong color blue. And pati yung gear oil, itong Honda yung gamit natin. Try ko nga upuan itong Giorno Plus. Upuan natin para mapakita ko sa inyo yung seat height. Tingin ko mababa naman tong Giorno Plus. Malapad lang yung upuan. Kaya medyo napapatiptoe tayo. Gusto ko talaga yung riding position dito.
Very relaxed. Tama lang yung height ng handlebar. May iba pang nakasalang na motor. Kaya akit muna tayo. Tingnan natin kung yung mga bagong big bike. Alright. Parang punong-puno yung showroom nila ngayon. Unahin natin dito. Kaya yung bagong rally bike ng Honda, no? Hindi kasi ako familiar. Merong NX500. Dalawang kulay. Ito, may tatlong bagong dating daw na ADV 350. Puro pula. So kung naghahanap kayo, meron dito sa Honda Parañaque. Ang lapad talaga ng 350, no? Parang big bike na eh. Of course, may XADV sila dito. 849K. Tagal ko na rin palang hindi nagte-test ride ng Honda. Tanong ko nga anong demo units meron sila ngayon. Ito, Timeless Classic CB650R. Puro e-clutch Yun, no? Yan, ito yung bagong Rebel 1100 DCT. Updated na rin yung panel niyan. Tingnan nyo to guys, wala ng clutch. Kasi DCT na eh. So dito ka na mag-shift. Ito, bawas, minus. Dito yung plus. Honda Goldwing. And ito yung ano natin yan, dream bike. Pearl white na 2025 Honda XADV. Hindi ko lang kung kita sa camera yung ano, yung kumikislap-kislap na paint. Maganda dito sa Honda Parañaque, marami rin silang waiting area. So, very comfortable kahit naghihintay ka. May table dito sa atin. May waiting lounge doon. Ito rin pala guys yung schedule ng mga ginagawa bawat PMS. Ang gagawin lang kasi kay ADV ngayon, change oil, gear oil, wala pang mga major maintenance. Kasing CVT cleaning daw sa ano pa yun, 3,000 kilometers gagawin. Ito naman guys yung presyo ng service. So pag nagpa-CVT cleaning na tayo sa next PM is 350 pesos. Pakita ko pala sa inyo guys kung ba't tayo nagpalit ng windshield ulit. Binalik ko itong clear kasi naglagay ako nito garnish, windshield garnish. Itong color black. Para medyo makita naman. Kasi pag doon sa Batman windshield, of course, matatakpan to, hindi kita. Pero na-miss ko rin yung itong look ni ADV Ito pala yung kinabit natin na handguard. Bumagay naman, di ba? Setup natin. Itong una, ang nasa isip ko, sa touring lang bagay yung may handguard. Since sporty setup tayo, nagdadalawang isip ako. Pero okay naman. Kasado naman sa taste ko. Hindi ko na lang din tinanggal tong tong stock na bar end. Kaya hindi ko rin mapakawalan tong si ADV. Hanggang ngayon, may spark pa rin sa akin Yung tipong pag tinitingnan mo may halong kilig pa rin. Parang same pa rin nung bagong kuha ko siya. Napakadumi ni ADV ngayon. Pasensya na. Hindi kita napapaliguan. So, sinalang na si ADV. Ayan na. Para may i-release na 350 dito Ganda, no? Ito naman tayo guys Kung may nakikita akong 350, tinatawag ako Mukhang kamukha rin siya ni 160 Tingnan natin. Di ba? Hindi naman nalalayo. Madumi lang tong sa akin. Pero same naman ng looks. Yan ito guys yung ilalagay natin today. Pro Honda, fully synthetic for scooter. Yan ito naman yung gear oil. Pero baka daw magdagdag ng konting coolant. Kasi nasa low na pala tong sa akin daw. So babanatan na tong ADV natin. Ito si Sir Victor. Panoorin natin. So yan, tinatanggal lang yung drain plug. Ano yung gear oil? Sorry, gear oil pala to. May plug ng gear oil. Wala akong alam So ito yung plug ng gear oil. Mukhang okay pa naman yung kulay. Pero maitim na yan, sir. Maitim na to. Kung dito yan. Oo. Dapat walang hindi nagbago. Sige. Yung normal. Pero okay lang, sir. Normal lang yan. Makikita na. Iba talaga pag pagkabisado mo yung gagawin, So guys, hindi na kailangang hanginan. Ititilt mo lang yung motor para ma-drain talaga. Sir Victor, para saan to? Marami nagtatanong yan Indicator lang po yan. Kunyari, natumba yung motor mo, sir. Pag may nakita kang oil, natumba yung motor mo. Kasi mag-blow out dito yan. Pinasok yung air, ano to, air filter. Pero matagal pa daw yata. Mo yung 16K. 16,000 kilometers pa ang palit ng air filter. Tagal pa. Nasa 2,000 pa lang tayo. Pero yung susunod na PMS ko siguro papacheck ko sa inyo. Pag madumi na. Hindi sir, automatic yun. Pagka 16K,
madumi o hindi. Papalitan? Apo. Eh kung gusto kong palitan kaagad, kahit maaga pa, Pwede naman sir, kaso nga lang, sayang eh. sayang kung malinis pa, no? Apo. Yun. Sige, sige. Sa next PMS na lang, check natin kung dumumi na. Guys, narinig ko tong ADV 350 na to. So, Puerto Galera pa daw pala dadalhin. Grabe, no? So, ganun kahirap ang stock ng ADV 350. Sa Puerto Galera ka, pero sa Honda Paranaque ka bumili. Kung may handguard rin to, parang yung sa atin. Mabalot ni Sir Josh to, no? Para siguradong safe. Ganun kaalaga ang Honda Paranaque. Ang babanatan na ni Sir Victor yung oil. Ano naman, engine oil. Ito na yung engine oil na yan, no? Yung drain plug na yan, pinapalitan ba yan? O yan pa rin yung gagamitin, no? Strainer po yan sir. Ay, yan pa rin sir. Yan pa rin. Yun. Yan, madumi na yan o okay pa naman? Normally is okay pa. Normal use, no? So yan guys. Yan ang itsura ng oil natin. 800 plus kilometers. Nilinis ko sir ha. Pero yung unang dalawang PMS ko naman dito rin eh. Sa Honda rin. So hindi ko nga lang alam kung nilinis nila. Eh, ayan yung strainer. Bawat PMS nilinis dapat yun. Hindi sir. Ay, hindi naman. So guys, ito yung Parang pwedeng once a year lang. once a year. Since bago lang yung stick lang na. So feeling ko baka ngayon pa nga lang lilinisin. Ano yung strainer? Ito. Ito guys, yung Tingnan mo sir meron. oil strainer. Ano yun? Ano yung dumi na yun? Yung mga debris na nakukuha niya. So guys, tingnan nyo ha. May mga ano yung metal debris. Na hindi sir, parang Impurity. Parang namuong mga carbon or something. So guys, napaka-importante na pinapalinis din yung oil strainer. Engine oil Actually sir, strainer. hindi siya every change oil. Oo. Nakita mo naman sir, di ba? Paano kung 1, 2, 3, 4, 5 or 5 times ka nagpa-change oil? Oo. It times 5 mo din yun. Oo. Dumi kung sakali. Kasi malinis na yan, no? Hindi, i-spray ka pa. Pero madumi nga kanina, no? Parang may mga gelatin. Yan po yung tsura niya. Ayan na guys, napakalinis na. Hindi naman kailangan palitan to. Hindi ba? Linis-linis Hindi lang. napalitan ko sa spray. Unless kung wala. Nandito siya guys. Ito, para sa awareness lang po, hindi po siya time to time na binubuksan. Oo. Kasi manipis lang po. Tapos pag hindi power yung gumagawa, Oo. madaling mabasag to siya pagka. So pag ginamitan mo kasi ng power tool yan, pwedeng mabasag. May mga natututunan tayo kay Sir Victor. Mauna to, tapos spring nakatalikod. Oo. Yung spring niya, Yung maliit. may part na parang pa-embudo. Oo. Yan po dyan. Kasi ito naman nakatalikod. Yan po siya. So may posisyon yan guys ha. Hindi po ganyan. Hindi pwedeng bara-bara lang. Nako. Sira yan. Correct. Ganito po yung tama. Takip, spring, tapos ito. Ayun. Strainer, spring, takip. Tapos at the same time, itutumba mo rin kasi mayroon pa naman yun, sir. May tira pa. Tingnan mo, sir. Kunti-kunti, di ba? Pumapatak-patak pa. Hindi marami pa yan. Oo nga guys Nung tinilt yung motor, marami pa. So hindi siya mauubos ng ganun lang no? Saka bawal hanginan po. So iba talaga pag alam yung ginagawa guys. Pupunasan lang natin yung surface niya. Kaya sa Honda ako lagi nagpapa-PMS para sigurado. Yan, pupunasan lang natin. Linisin lang natin yung surface nung tapos babalik natin dahan-dahan. Yan. Kahit sabay-sabay po siya. Tapos kamayin nyo muna, importante kamayin nyo muna. Huwag nyo muna gagamitan ng tools. Kahit mga at least mga 3 to 4 na turn. 1, 2, 3, 4. Yan. Hand tight lang muna, no? Yan. Tsaka, kasi pagka linagyan mo ng tools, pwedeng nakatabingi yung takip. Nako. Malulustred. Dahil dun sa takip, di mo magagamit yung motor mo. Yun ang mga tips na importante. So huwag agad gagamit ng tools pag maghihigpit. Kaya hand tight nyo muna. Bago yung tools. Yan ang step by step guys. Paano mag-change oil ng ADV 160. 25 yan. 25. Yeah, pwede na yan. So 25 Newton meters ang gagamitin natin guys. Ito sa drain plug. Once na tumunog na, hindi na sir. Pag tumunog na siya. Yan. Ayun, pag nag-click na yun guys, ibig sabihin 25 na yun. Kaya sa mga mahilig mag-DIY dyan, dapat meron kayong torque wrench. So again guys, para clear, ADV 160, pag gear oil lahat. 120 ms.
120 ml. Pero pag sa oil, ang gagamitin nyo is 800 ml lang. For synthetic. So magtitira kayo ng 200 ml. Bubuksan nyo lang yung dulo nito. Ayan, itutusok nyo lang dito sa Ito yung lagayan, ito yung drain. Ito po. Sorry, nasa ilalim pala. Ito yung drain, ito yung lagayan. So baka malito kayo guys ha. Pag magdi-drain kayo ng gear oil, itong ilalim. Pero pag maglalagay kayo dito sa taas. Ito sir, para saan to? Tornilyo po nito. Hindi na siya drain. Kabisado nyo na eh, no? Pag dito sir, tansyahan lang din. Kasi may ano sir, may washer yan na alloy. Huwag lang sobrang higpit din. Oo sir. Tama. Kahit ano, kasi hindi mo may ano yung torque wrench eh. Hindi kakasya. Hindi mo may ano yung torque wrench. Kaya natatakot ako mag-DIY kasi baka makahigpitan ko ng sobre eh. Sir, importante. Diba? Baka ma-loose thread eh. Dito naglalagay ng oil, yon. Kailangan lang guys ng embudo para ma-shoot yung oil. Ayan guys, 800 ml ang ilalagay. Sila sakto ni Sir Vic. So sakto 200 ml yung natira. So sa mga matipid, pwede na lang itira pala to, no? Pag nakaapat na change oil sila. No? Yan, tamang higpit lang din, no? Untight lang. Hindi kahit ito lang. May tools pa rin. Sa praso lang. Tapos yung hindi kayang, kasi mamaya pag laruan mo yan. Oo. Yung halos di mo lang kaya sir. Excited yung next PMS natin guys. May CVT cleaning na. Papaturo rin tayo nun. Tapos pagka ganyan bagong change oil, huwag mo na i-rep sir. Mga at least 2 to 3 minutes. Okay. Bago i-rep. Para mag-circulate muna yung oil. Wala pang oil yung lahat. Yun guys. So again, reminder guys, pag bagong change oil kayo, huwag nyo munang i-rev ng 2 to 3 minutes daw. Kasi hindi pa nakasirculate yung oil nun. Ito yung mga simpleng bagay na pag hindi mo alam, delikado. Sir Josh, balot na balot yan ha. Ganun kaalaga guys dito sa Honda Paranaque. Ito nyo naman para safe sa biyahe, si ADV 350. Ito yung muffler Ano sir, okay, goods? Goods, pasado kay Sir Victor. Ano to Sir Josh, buong motor babalutin? 90%. So guys, kahit taga malayong lugar kayo, kung gusto nyong kumuha ng motor dito sa Honda Paranaque, makasisiguro kayong alagang-alaga. Ayan Parang ano lang Sir Josh, parang Shopee lang no? Parang Shopee lang. Di ba? Sir Reg, tapos na. Solid talaga dito sa Honda Paranaque. Sir Vic, guys, pag magpapa-PMS kayo dito sa Honda Paranaque, hanapin nyo si Sir Victor. Pinakamagaling. Actually, magaling sila lahat. So guys, kung pupunta kayo dito sa Honda Paranaque, hanapin nyo, ma'am, good afternoon. Ito si Ma'am MJ. Ma'am MJ. Sir, ito, idol ko to eh. Hi sir. So, naka-gear up na tayo. Let's go. Sir Josh. Sir Vic. Si ADV. So at least kahit madumi, bagong change oil. Balik lang natin si Ayochi BX. Gando. Alright, so again, maraming salamat Honda Paranaque sa as usual, very solid na service. Yeah, diyan pa lang lagi dinadala si ADV. And again, as promised, ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung total na nagagastos natin dito kay ADV 160. So pangatlong PMS na natin to. Ipa-flash ko sa screen kung magkano yung nagastos ko nung first PMS, second PMS, and ngayon third PMS. And ito guys yung total natin na nagastos dito kay ADV 160. So again guys, napakatipid, di ba? Hindi mabigat sa bulsa. Kaya kahit mag-change oil ka every 6 months, every 1,000 kilometers, kayang-kaya nyo yan guys. Yung next PMS natin, since nagiging 3,000 plus na yun, meron ng CVT cleaning. Kaya tinanong ka na rin kanina kung magkano. So CVT cleaning, 350 pesos daw. Tapos meron lang parang cleaning solution na gagamitin, 250 pesos. So susunod na PMS ko, dagdag 600 pesos para dun sa CVT cleaning. Pero yun guys, sa mga nagbabalak bumili ng ADV 160 pero iniisip kung magastos ba ang maintenance, so sagot, hindi po magastos. Very affordable, hindi mabigat sa bulsa. Alam ko may magtatanong dyan kung bakit hindi tayo gumagamit ng ibang oil, like yung Motul, yun yung gamit natin sa Z900 or mga ibang brand.
Ang sagot ko dyan since lagi ko kasing dinadala dyan sa Honda Paranaque, bawal magdala ng ibang oil dyan. Yung Honda oil lang ang pwede. Sa akin no problem naman yun, kasi very satisfied naman ako sa synthetic oil nila. And syempre ang Honda oil, nung ginagawa yan, talagang para sa Honda motorcycles. Kaya mas kampante rin ako pag Honda oil ang gamit ko dito sa ADV 160. So i-take ko na muna tong time na to para magpasalamat kasi 21,000 subscribers na tayo dito sa YouTube channel natin. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please click the subscribe button below and like and share the video. Pakainit. Pero okay na rin mainit. At least nakapagmotor tayo, di ba? Sunod-sunod din yung bagyong dumaan sa atin. So dito ko na muna patuloy yung video. Pero again, maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. And sana nakatulong tong video natin. Itong mga shinare natin na maintenance cost ng ADV 160. Kaya ako naghahanap ka ng scooter, nag-iisip kong bumili ng ADV 160, huwag nang pag-isipan yan. Napaka-pogi na, napaka-angas na. Tapos hindi pa mabigat sa bulsa yung maintenance, di ba? So guys, kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.